Yun. Um, yung naunawaan ko unti-unti. Hindi ko naman sinabing totally or 100% naunawaan ko na. Pero kung i-base ko sa sarili kong experience, sarili kong pangunawa, sarili kong opinion, na naintindihan ko as of now, ganito yung pagkakaintindi ko. Kung ano yung nafe-feel mo, kung ano yung nafe-feel mo sa isang tao, or kung ano yung iniisip mo sa isang tao, ano yung pakiramdam mo doon sa taong yon, kung ano man yon, yun yung iniisip mo sa sarili mo. Although sabihin natin hindi naman direktang iniisip mo yun sa sarili mo, pero kung ano yung nararamdaman mo sa kanya, actually yun yung nararamdaman mo sa sarili mo. Kung galit ka sa kanya, ang ibig sabihin nun, galit ka sa sarili mo. Kung may duda ka sa kanya, may doubt ka, ibig sabihin nun, may doubt ka sa sarili mo. Kung ano yung nakikita mo sa kanya, kung ano yung pagkakaintindi mo sa kanya, ano yung pagkakaunawa mo sa kanya, yun ka. Tulad na sinabi ko nga, kung ano ka, or kung anong iniisip mo sa ibang tao, yun ka. Kasi doon iikot yung yung karunungan or yung kaalaman or na experience ko doon sa bagay na kung ano yung nafe-feel mo, ano yung iniisip mo sa ibang tao, yun ka. Kasi mahirap aminin sa sarili natin or mahirap tanggapin sa sarili natin na yung bagay na iniisip natin sa kanila ay posibleng magawa natin. Kung bakit tayo galit sa kanila, hindi natin tanggap sa sarili natin na galit tayo sa sarili natin, kaya ang nangyayari na ibabaling natin yun sa tao. Yung galit natin sa sarili natin, nakikita natin yan sa ibang tao, madalas dun sa mga taong nakakita natin, nakasalamuhan natin, ganun. Kapag nagdududa ka sa isang tao, ang ibig sabihin niya nagdududa ka sa sarili mo. Kapag wala kang tiwala doon sa taong yan, ibig sabihin wala kang tiwala sa sarili mo. Kasi doon ko naunawaan yan, yung bagay na ikaw at siya or kung sino man yan na nakakasalamuha mo, meron niyang connection. Yan yung tinatawag na spiritual or yung soul. Yun yung soul natin. Actually, ang madaling magkaintindihan ng soul ko at ang soul mo dahil iisang pinanggalingan yan. Kaya kung nakakaramdam ka ng galit, nakakaramdam din ako ng galit. Kung may pride ka, may pride din ako. Kaya ang mahirap lang talaga sa mundong to o sa ating mga tao, hindi natin kayang tanggapin. Hindi natin kayang tanggapin sa sarili natin pag may mali tayo. Hindi natin kayang tanggapin sa sarili natin kung may mga mali tayong nagagawa or may mga kasalanan tayong nagagawa dahil hindi tayo perfecto. Yun ang iniisip natin eh. Iniisip natin, ito yung karakter natin. Bida tayo dito. Tayo yung bida, ibig sabihin, hindi tayo yung mga gagawa ng mga bagay na masama, negative. Makikita natin yun sa ibang tao, hindi sa sarili natin. Which is napakalaking pagkakamali. Kasi hindi ka bida, hindi ka kontrabida sa mundong to. Sabihin natin nandito tayo para ma-experience natin yung buhay. Ma-experience natin lahat. May experience natin makagawa ng maganda. May experience natin makagawa ng mali. Kaya at the same time sa ibang tao, ang ibang tao ganun din. Dahil sa may soul kayo sa isa't isa, may tsansa na magkaintindihan kayo. Madali kang makakakonect sa isang tao kapag kilala mo ang sarili mo. Kapag naunawaan mo yung deep
na pagkakaunawa mo sa sarili mo. Kung bakit nahihirapan tayong kumonekta sa ibang tao, kasi nga sa sarili natin, hindi natin kilala sarili natin. Hindi natin nakikita yung mga mali na nagagawa natin. Hindi natin nakikita yung lalim ng pagkatao natin. Kasi nabuhay tayo sa edad ko 'to, doon ko lang na-realize na nagpe-pretend ako sa isang bagay or sa isang pagkatao na gusto ko. Nagpe-pretend ako na maging bida, maging main character. Kaya, syempre, doon sa mga napapanood natin, mga teleserye, mga cartoons, anime, na kapag bida ka, maraming gagawa sa'yo ng mga mali. Maraming gagawa sa'yo ng mga ikasasama mo. Pero ikaw, hindi ka gagante. Kasi bida ka eh. Although, hindi ka gagawa ng ginagawa nila. Kasi bida ka. Gagawin mo lang yung mga makakabuti. Yung maganda sa paningin ng mga tao. Sa mga viewers. Kaya dahil dun sa bagay na yon, maging ikaw, yun din ang gusto mong makita sa sarili mo. Kaya pag mayroon kang mga negative na bagay na feel sa sarili mo, hindi mo yun basta-basta makikita sa sarili mo. Hanggat hindi mo natatanggap sa sarili mo na may kakayahan kang magawa yun sa sarili mo. Kaya ang mangyayari nun, dahil sa hindi mo matanggap sa sarili mo na nakakagawa ka ng mali, na yung mga ugaling ayaw mo nagagawa mo, dahil sa hindi mo matanggap yun, doon mo titingnan sa ibang tao. Madali mong makita yun sa ibang tao, pero napakahirap ng tingnan sa sarili mo. Yun yung reality. Maging ako, hindi ko kayang tanggapin sa sarili ko kapag nakakagawa or may karakter akong pangit. May mga mali ako nagagawa. Kasi pag may mga mali ako nagagawa, nagbibigay agad ako ng reason. Nagawa ko to kasi may reasonable naman. Nakagawa ako ng kasalanan kasi reasonable naman. Ikaw sa sarili mo, yung mga mali na nagagawa mo, kaya mong intindihin. Kasi, naiintindihan mo yung sarili mo. Ikaw yan eh, kilala mo yung sarili mo eh. Dahil sa hindi mo kilala yung ibang tao, kapag nakagawa sila ng mali, hindi mo sila iintindihin. I-judge mo sila kaagad. Iisipin mo agad na ganun yung karakter nila. Ganun na sila eh. Makasarili sila eh. Hindi nila iniisip yung ibang tao eh. Yun yung nagiging miscommunication natin. Yun yung nauunawaan ko. Kasi sa sarili mo, ikaw alam mo kung ba't mo nagawa yung kasalanan na yun. Kaya may reason ka. Iintindi mo yung sarili mo, mauunawaan mo yung sarili mo. Ang problema, sa ibang tao dahil hindi mo sila kilala, nakagawa sila ng mali, huhusgahan mo sila. Isipin mo, sa'yo reasonable, may reason ka, acceptable reason yun sa'yo, sa kanya hindi. Kasi hindi mo nga siya kilala eh. Hindi mo inopen yung soul mo na unawain siya. Kaya ang nangyayari, imbis na magkaroon kayo ng connection, dahil sa pareho kayong may soul, nagkakaroon ng boundaries or nagkakaroon ng harang dahil sa judgment, dahil hinusgahan mo siya. Bakit hindi mo gawin yung bagay na ginagawa mo sa sarili mo? Pag nakakagawa ka ng mali, inuunawa mo. Nagbibigay ka ng reason para hindi mo tanggapin sa sarili mo na masama kang tao. Pero bakit hindi mo magawa sa ibang tao? Bakit hindi ko yung magawa sa ibang tao? Hindi natin yung magawa sa ibang tao. Na kapag nakakagawa sila ng mga bagay na hindi maganda, nauuna yung judgment kaysa dun sa unawain. Yun yung nagiging barrier ng relationship ng tao sa tao. Kasi kung ang paiiralin lang natin yung sinasabi nga, mahalin mo ang kapwa mo, mahalin mo ang sarili mo, mahalin mo ang Diyos. Kung yan ang paiiralin mo, mas madali kayo magkakaunawaan, mas madali kayo magkakaintindihan. Alam mo ang sekreto para mangyari yon or magawa natin yon? Kailangan unawain mo sarili mo. Tulad ng ginagawa mo pag nakakagawa ka ng mali, binibigyan mo ng reason yung sarili mo para at least matanggap mo sa sarili mo na hindi tayo, ibig sabihin, acceptable yung pagkakamali na gawa ko kasi nga may reason ako. Yun yung mga bagay na kailangan natin gawin sa buhay natin.
Kung ano yung kung nagagawa mo sa sarili mo na bigyan ng reason yung sarili mo, unawain yung sarili mo, bakit hindi mo gawin yun sa ibang tao? 'Di ba? Huwag mo silang husgahan kung bakit hinuhusgahan mo sila kasi may duda ka sa sarili mo. Hindi mo man mahusgahan yung sarili mo, ang gagawin mo yun sa ibang tao. Dahil yun yung madali sa atin, madali nating unawain yung sarili natin, pero hindi ganun kadali kilalanin yung sarili natin. Para at least maka-connect ka ng maayos sa tao, magkaroon kayo ng connection, makaramdam or ma-feel mo siya, ma-feel ka niya, kailangan ma-feel mo muna yung sarili mo. Kilalanin mo muna ng buo ang sarili mo. Dapat iniisip mo sa sarili mo na yung mga pagkakamaling nagagawa nila, nagagawa ko din naman eh. Kaya hindi ibig sabihin nun masama silang tao, hindi ibig sabihin nun masama kang tao. Kaya kung paano mo itrato ang sarili mo, ganun mo maitatrato yung ibang tao. Although, yun nga, ang problema kapag sa pagkakamali, doon mo lang inuunawa sarili mo. Pero yung deep or kabuuan ng pagkatao mo, hindi mo kilala. Dahil nagpe-pretend ka sa isang karakter na gusto mo. Gusto mo ito yung karakter mo eh. Pero yun yung pinaka-importante, kilalanin mo yung sarili mo. Kasi nga, pag nakilala mo ang sarili mo, makikilala mo ang ibang tao. Dahil mayroon kang soul, mayroon siyang soul, at ang soul na yan, iisa lang pinanggalingan yan. Kaya mas magkakaintindihan kayo, magkakaroon kayo ng connection kapag tinanggap mo sa sarili mo na siya at ikaw ay may connection. Kung ano yung nagagawa mo, nagagawa niya. Kung ano yung nagagawa niya, nagagawa mo. Kung ano yung nafe-feel niya, nafe-feel mo. Kung ano yung nafe-feel mo, nafe-feel niya. Kailangan ganun ang ating maging pananaw sa buhay para at least mawala yung barrier, mawala yung judgment, yung panghuhusga. Pag yun ang pinairal natin, tuloy-tuloy na magkakaroon ng maayos na relationship ang mga tao sa tao. Ang soul sa soul. Dahil yun ang kailangan ng soul natin eh. Love. Magkakaroon lang ng love pag naunawaan mo yung sarili mo. Pag naunawaan mo yung sarili mo, madali na magmahal. Dahil kaya pag naunawaan mo ang sarili mo, mamahalin mo ang sarili mo, mamahalin mo ang kapwa mo. Yun lang po.